everyone. Good afternoon. Good afternoon to you. This is kay Joey Fortaleza again. Happy Sunday to you. Let me remove my background. So as you can see, no, para walang ano, nag-blur na. Okay, let me reshare my screen again. Happy Sunday, no? Why don't we pray together? Manalangin tayo before we start. Heavenly Father, thank you for this wonderful time you have prepared for us to celebrate and of course, Lord God, learn more about you. Maraming salamat, Panginoon. May you change our hearts today. May this topic be transformation of to our lives. Malaman namin, Panginoon, kung ano yung dapat na gagawin namin that offers decision in our lives. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Alright. Let me share my screen again. So welcome sa mga first time natin, no, na-attend or second time or third time or kahit mapatagal ka na, no, welcome pa rin sa'yo. Okay? Welcome home, Conquest Church, love God and love His people with the lost and disciple. And ito yung ating tagline. Let's go directly, no? Medyo na rin tayo mag-start because of some technical challenges. Wrongest decision ever. Wrongest decision ever, no? Meron ka bang pinagsisisihan sa buhay mo na ginawa mo? Okay, Genesis chapter 25, verse 27 to 34, which is a verse that is very, very familiar to most of us, no? Aside from people who are just, new in this type of service, of sermons. So ito yung first question. The first question I have is, what is the decision you made in your life that you regret the most? Yung kung pwede lang balikan, sana pwede, no? Kung pwede lang balikan, you can alter it. But you can also consider na nung time kasi na yon, you think that is the most important decision you can ever make. Right? Nung time na yun, nandun ka sa decision na yun, maybe ang iniisip mo, yung mundo is yung tao na yun. Na kapag nawala siya sa'yo, right? Hindi ka mabubuhay nang wala siya. That's why you have given everything to that person. And then, apparently yung best mo hindi sapat. Okay, what else? No? Into jobs, into family decisions. Marami tayong decision na ginawa sa buhay natin. Pero iilan doon yung talagang has shaped us today. Either our decision in the past shape us into regrets or shape us into a better version of us that we like. But you know what? Napaka-important ang tanong na to, no? Even I was able to also think of myself, what are the decisions I made I really regret? One is starting Conquest Church later in my life. Hindi ko naman late, I'm still young, but I could have started Conquest Church when I was still in college. Ano na kaya sa Conquest right now dapat? Okay, but God has a perfect timing for everything. So that is our situation today, is the result of the decisions we made in the past. Meron nga nagsabi na isang philosopher, no? Yung decision mo daw 3 years ago is your life right now. And ngayon, ano yung i-decide mo today in the next 3 years so that your life will change. So wala tayong pwedeng sisihin sa mga naranasan natin right now but us. But most people, we tend to blame other people, blame God, but us, no? Hindi natin bilhin pa rin sarili. But of course, we don't need to, get depressed, have anxiety, blame ourselves, isipin yung sarili mo na isang taon mo na pala sisisin sarili mo, sayang yung panahon. But let's study the life of Esau and Jacob. Are you ready? Okay? So let's go to Genesis chapter 25, starting in verse 19. Okay.
yung Jacob and Esau, na ito yung family line nila. Verse 19, this is the account of the family line of Abraham's son Isaac. Abraham became the father of Isaac, and Isaac was 40 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram, and sister of Laban, the Aramean. So, yung topic natin last week related dito no? Si Terah, tatay ni Abraham. Hindi siya yung naging man of God, no? Imbis na nagsimula tayo ito from the family line of Terah, no? Hindi nagsimula kay Abraham kasi siya yung man of God. Sayang. Isa yun, birthright yun. No, birthright yun ang pinagpalit. Verse 21, Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. Then the Lord answered his prayer and his wife Rebekah became pregnant. The babies jostled to get each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she wept to inquire of the Lord. Verse 23, the Lord said to her, "Two nations are in your womb." Grabe, no? Si Lord nag-declare na fruitful si Rebekah. Two nations. Hindi pala sabing two child. Apparently, that's two babies yet. Pero nag-declare ng Panginoon, two nations. Kasi yun yung promise niya kay Abraham. Hindi kay Terah. Kay Abraham. No? And two peoples from within you will be separated. The people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Even God Himself nasa tiyan pa nung ni Rebecca yung anak niya. Sinabi na ng Panginoon, eto yung mangyayari. Nakadestin. Para ikaw, nakadestin ka. No, Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I will set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Okay? Sabi dito, no? The Lord said to her, verse 24, when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. Si Rebecca. The first to come out was red. Nung nakita ka ng taong pula, namumula. Yung mapupunin, normally namumula yan. Parang si Bernard, namumula. Maputi ka si Bernard. Diba? So they named him Esau. Ang pangalan pala na Esau ay Red. Verse 26, after this, his brother came out within his hand, grasping Esau's heel. So he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Kaya senior na si Isaac nung napanganak yung dalawang anak niya. Kaya ikaw, hanggang di ka pa senior, kaya huwag kang kabahan. 60 years old. Kuya, magta-30 na ako, wala pa rin akong asawa. Okay lang yan. Give it more 30 years. 30 years pa, kuya. Oo, 30 years pa. Kaya mo yan. Right? Verse 27. The boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Verse 28. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Ito si Isaac pala, mahilig sa saan? Mahilig sa steak. Wild game yung gusto eh. Ayaw niya ng game lang. Gusto niya wild. Symmetry. Gusto niya yung gala. Yung kumakain ng hindi feeds. No? Kasi tayo nag-alaga din tayo ng kambing, ng baka pag kumakain ng feeds yan, right? Pero pag purely grass-fed, ang sarap ng karne. Hindi yung topic natin. Basta gusto niya ng wild game. No? Esau, I remember kahapon, nakaset up kami na kasi birthday ni Ate Jen yung kahapon. Nakaset up kami tawag doon, steak, kaya lang dinatuloy, iba na lang daw. So, mamaya na lang daw. Joke lang. But Rebecca loved Jacob. So si Isaac, yung tatay, gusto niya si Esau. Si Rebecca gusto niya si Jacob. Verse 29. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country. Ito kasi si Jacob, chef. No, chef. Ng curry. Chef curry. Chef siya sa bahay, nagaluto. Si Esau naman,
tagahan sa labas. Tagahan sa labas. Okay? So ngayon, pagdating ni Iso, no, nagutom siya. Sabi ni Iso dito, no, verse 30, he said to Jacob, quick, let me have some of that red stew. Ang galing, no? Si Iso, red siya. Tapos yung niluto ni Jacob, red. Nilagyan niya ng atsuete. Okay? I am famished. Ano yung famished? Gutom na gutom na gutom na gutom na gutom na gutom na ako. Nakita ka na ng taong famished? Tignan mo yung pila ng mga unlimited Korean barbecue, mga famished eh. Oh, gutom na gutom. Gusto ko magsangyup. Diba? May kilala ka ba taong gigil na gigil magsangyup? Hindi naman siya uso ngayon, ano? Ang uso na ngayon yung may samgyup tapos may hot pan. Next time, may lechon na yun. Parabel pa lang, parabel. Pamahal din ang pamahal. Anyways, sabi dyan, no? That is why he was also called Edom, famished. Verse 31, Jacob replied, first sell me your birthright. Ang ganda, no? Si Jacob, eh. What do we call this in business? Negotiate. Okay, pakainin ka ito pero bigyan mo sa akin birthright. Ganun yung sinagot ni Iso. Verse 32, look, I'm about to die. Iso said, what good is the birthright to me? Decision based on current situation that will destroy the future destination. Decision in the current situation, bad decision in the current situation that will destroy your beautiful destination in the future. What's that birthright to be? Sabi ni Jacob, ni Iso. Verse 33, but Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Today I swore my birthright to give it to Jacob in return of red stew. Okay na, Jacob, give it to me. Ilan ba kailangan mo? Bigay ko sa'yo. Verse 34, then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and got up and left. So Esau despised his birthright. He despised yung birthright. And ayun, ano means despise sa Tagalog? Pinaliwala. Inichapwera. And who gave that birthright? Birthright is coming from God. Birthright nagagaling yan sa Panginoon na lagi. So may naalala ka ba sa buhay mo na binenta ang birthright sa pansamantala? Okay lang to. Maintindihan naman siguro ako ni Lord. Yun eh. Yung mga ganun situation. Maintindihan naman siguro ni Lord. Kasi nga, mahirap kami. Siguro naman, maintindihan niya naman siguro pag nagdamot ako. Yung mga ganun. Kasi may sakit ako. Siguro naman maintindihan niya pag di ako nag-church. Pero alam niyo, may ka-churchmate ako dati. Cancer survivor na siya ngayon eh. Pero naka-wheelchair. May oxygen. Tinutulak papunta ng church. Tapos commute pa. Grabe yun. Grabe. Babae, like 13 years old, kalbo, kaka-chemotherapy, sobrang payat, naka-oxygen. Yung oxygen tank niya nasa gilid, tapos wheelchair. Service namin dati, PICC. Ang layo. Wala naman malapit na bahay dun eh, di ba? Taxi, no? Mga ganun. Maglalakad siya, malayo. Pero kung cancer-free na siya, praise God. Hindi ko sinasabi na naging cancer-free siya dahil sa at yan sa simbahan eh. Ang sinasabi ko, maybe. But that is it. Kaya siya nag-hit because of the faith. Galing ng batang yun. I was 20 years old back then. Yung babaeng yun, 30 years old. Nagtisip pa may cancer. Kalbo. Imagine. And then nag-testify pa niya sa harapan. Sabi niya na-heal siya ng cancer. Even if she doesn't feel it yet. Or maybe she felt it. Pero as you see on stage,
yung hindi pa naman siya, may kalbo pa din. Mahina pa rin maglakad. Eh, sana kung talagang heal ka na, hindi ka nakalbo, naglalakad ka na mabilis. Kung great talaga si God sa buhay mo. Pero sinabi niya, great si God sa buhay ko, I'm healed. Pero nakikita ng maraming tao, may cancer siya. Mas pinakpakan ng maraming tao siguro yung parang hindi naman siya talaga healed eh. Pero yung maraming tao nag-claim, grabe, nahil ka ng Panginoon. Because faith is not physical. Faith is spiritual. Faith is something that we cannot see. But faith is something that we can feel its realness. Dinispice yung birthright, no? Fast forward, Genesis 25 to eh. Fast forward, Genesis chapter 27. Tingnan nyo nangyari. No? Ang nangyari, ganito. Si Isaac, matanda na, bulag na, wala siya diabetes malabo na talaga pata niya. Okay? Bulag na siya. Hindi siya mabulag, malabong yung mata. Okay. Tapos inutusan niya si Iso. Iso, halika nga rito. Hunt me a wild game, I will give you blessing before I die. Narinig doon nanay, narinig ni Rebecca. Paborito ni Rebecca si Jacob. Umalis si Iso, sabi ni Rebecca kay Jacob, Jacob, luto ako tatay ko. Sinabi niya kaya, i-bless niya si Iso. Magluto ko ng masarap na stew, yung paborito ng tatay mo. Merong karne sa rep. Magaling ka naman, di ba? So habang di pa dumating si Iso, kunin mo doon yung karne, lutuan mo ng tatay mo ng masarap, tapos kunin mo yung blessing niya. Sabi naman ni Jacob, hindi na, balbon si kuya kung hindi ako balbon eh. Paano yan? Ito, no? Dinamitan ng nanay niya ng balbon. And then, nilutuan niya yung tatay niya. Ito nangyari. Blines ni Isaac si Jacob, imbis si Iso. Kumain sa Isaac, nabusog, thank you Iso. Asan kahawakan kita? Para sure, hinawakan niya, no? Ni Jacob ni Isaac si Jacob. Pero, damit ni Iso pala yun, na merong balbon. Sabi ni Isaac, yung bones mo para kang si Jacob, pero yung balahibo mo at amoy mo, si Iso. Sabi naman Jacob, ako po si Iso. Pero siya yung bunso, di ba? Blines ni Isaac, halika ito, bless kita. Sinabi niya lahat ng blessing, itinodo niya. Yung galing kay Abraham, na na-receive niya sa tatay niya, na double portion na iwabagsak niya kay Jacob lahat, na imbis na dapat si Iso. Alam niyo nung dinispice ni Iso yung birthright niya, nakita ni God yun, narinig ni God yun. Ayaw niya. Okay. Bigay ko lang sa iba. Kaya tayo may birthright tayo na kapag inayawan natin, God will follow you up. God will use people to bring you to His presence. Pero up until dumating yung point na, ayoko talaga Lord kasi. Ayoko dyan. I'm happy with my life right now. Siguro bigay ko yung buhay ko sa'yo Lord. When I was older, when I get old, kasi ngayon, bata pa ako. Malakas pa ako, no? Kailan ka magagamit ni Lord pag may cancer ka? Hindi. Magagamit ka ni Lord pag senior ka na. Nakikita ko may mo senior nag-share sa 70 years old sharing dun sa university. You can. Pero mahina ka nun eh. No? Why not bata ka pa, ginagamit ka ng Panginoon? Imagine mo bata ka pa, kasi pupunta rin lang tayo sa langit. Amen? Hindi ka sure. Pupunta tayo sa langit, di ba? Malalaman yun next week sa encounter na lang. Ako yung spoil, wag na. Sana tayo. Ganda, no? Kung alam nyo lang eh. Kuya Joey, hindi ka pa naman nakating sa heaven. Oo, nabasa ko sa Bible. Pero kung alam nyo lang, kung pwede lang yung mata ko parang po sa inyo, yung utak ko pasok ko sa ulo ninyo para maintindihan ninyo kung gaano kaganda ang langit. At lahat ng pinagpapagor mo sa lupa, bumubuo ng reward sa langit. Every good thing, kahit hindi nakita ng iba dito, nakita ni Lord, dagdag dun sa tiles mo dun. Kasi di ba naisip yun, naisip mo lang dito. Ang nipis ng mata mo, ang nipis ng vision. Anyways,
Nung dineclare ni Iso na sa'yo na yung birthright ko, narinig ni God eh. Ay, ayaw niya. Siya pa naman yung ginawa kong panganay. Siya pa naman yung ginawa kong firstborn sa family. Dahil ayaw niya, yung kapatid na lang niya yung mag-save sa family. Yung panganay, ayaw eh. Kasi isipin natin ano, sino sa family mo, yung Christian, na willing kayong tulungan mag-grow sa simbahan. Kung wala, edi ikaw na lang kasi ikaw tinatawag ng Panginoon. Sayang naman. No, may kipag-unahan pa tayo sa devil. Yung devil gusto sila mamatay para impyerno sila. Ikaw, sisharang mo naman. Nag-uunahan talaga siya. No? Sayang, no? Sabi dito. After Isaac finished blessing him, Jacob had secretly left his father's presence. His brother Esau came in from hunting. Dumating si Esau, pagod na pagod sa hunting. Si Jacob, tumakbo na. Makuha ng blessing. No? Verse 31. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, "My father, please sit up and eat some of my game so that you may give me your blessing." Verse 32. His father Isaac came to him. "Who are you?" "I am your son," he answered, "your firstborn Esau." Verse 33. Isaac trembled violently. Naloka. Yung tao. Ah! Grabe kung ikaw si Isaac. And said, "Who was it then that hunted game and brought it to me? I ate it just before you came, and I blessed him. And indeed, he will be blessed." Kung iisipin mo, grabe naman si Jacob, dinaya niya yung kuya niya. Hindi eh, dinispice ng kuya niya eh. Kasi imagine yung ganito ah. If this story is one of the most misunderstood. Even I misunderstood it in the beginning. Naiintindihan niyo ba yung nangyari? Si Esau dinaya niya yung kuya niya. Kita niyo? Dinaya ba niya? Parang eh, di ba? Pero isipin niyo ah, kung si Jacob di niya to ginawa, siya si Israel eh, di ba? Yung may 12 tribes. Kapag hindi niya nakuha yung blessing na yan, walang mangyari sa 12 tribes. Hindi dadami yung nation na pinangako ni Lord kay Abraham. Yung leader ng 12 tribes, leader dapat si Esau. Siya dapat yun. Abraham, Isaac, and Esau. Si Terah natanggal sa taas eh. Si Esau natanggal sa baba. Last week topic natin, di ba si Terah, tinera ni Lord. Tatay ni Abraham. Dapat Abraham, ito dapat yun ang mangyari ha. Terah, Abraham, and Isaac, and Esau. Ang nangyari, Abraham, Isaac, and Jacob. Sayang si Terah, sayang si Esau. Andun sila eh, dun sa lineage na yun eh. Si Terah sumuko lang talaga. Tumigil. Hindi tinapos yung laban. Ito namang si Esau, akala niya siguro baliwala lang yung ginagawa niya. Grabe. This topic is so profound. Next verse. Verse 34. When Esau heard his father's words, he burst out with a loud and bitter cry and said to his father, "Bless me too, my father." Verse 35. But he said, "Your brother came deceitfully and took your blessing." Verse 36. Esau said, "Isn't he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright and now he has taken my blessing." Akala kasi ni Esau yung birthright hindi nakadugtong doon sa blessing. Akala mo hindi mo pagsisimba, yung hindi mo pagbigay sa Panginoon ng oras, ng treasure. Akala mo hindi yan karugtong ng blessing. Minsan kasi hindi pansin eh, na parang no, marami naman tao hindi naman talaga nagsusupport sa simbahan, pero nabibless. Eh na hindi naman talaga lahat ng blessing pera. Ano yung pera kung may sakit ka? Right?
ang blessing ng Panginoon, hindi siya pera, kotse, bahay. Eh. Part yon. Part yon. Pero hindi siya holistic. Ang sabi ng Panginoon, I have came so that you will have life and have it to the fullest. Ano yung fullest of life? Health, soul, peace, love, harmony. Money? Yes, money. Right? Ito si Jacob, mayaman to eh. Sobrang yaman yan. Si Iso, sobrang yaman din eh. Naging mayaman, mas mayaman nga lang si Jacob sa kanya. No, kasi one time, yung sinabi niya na, dati Lord, kasi nagtayo si Jacob ng ano eh, ng altar. Dati Lord, nung tumawid ako dito, hawak ko lang, baston. Ngayon, ang dami na. Thousands. Meron siyang slaves, meron siyang mga camels and donkeys, ang dami na. Akala ni Iso, na akala nating lahat, yung birthright natin, hindi karugsong sa blessing. Bakit yung family mo ang daling ma-attack? Sa finances, sa problema, no? Meral ko palang atake sa inyo, gulo na eh. Diba? At sabi ako ulit, yung kasi very everybody. TV ka ng TV, chat ka ng chat, yung cellphone mo, puputok ka. Right? Meral ko pala. Wala pa yung tubig. Wala pa yung tubig. Pag tumating yung tubig, ikaw kasi pag-bibiri. Di ba? Pag nagpapanlaw ako kasi, dapat hindi tuloy-tuloy yung ano. Wala may renta ng bahay. Buting renta ng bahay. Batuga ka talaga, magtrabaho ka. Sige, trabaho. Eh yung pamalengke. Wala ko yung pamalengke. Lakas mo kumain, hindi ka nagbibigay. Tay. Nga pa yung grocery. Ang lakas mo ng Bear Brand. Yung Bear Brand, pinapalaw mo sa pandesal. Hindi naman palaman yan. Di ba? Mag-asukal ka nga, puro Milo, solid na Milo nilalagay mo, hindi ka nag-aasukal. Parang si JR. Diba? I mean, this is real battles in life, right? Ba't kayo tumatawa? Kasi narinig nyo eh. Wala pa yung gas. Wala pa yung suhulog sa sakyan. Wala pa yung credit card bills. Alam nyo mga kapatid, bayaran pa lang. Bayarin pa lang. Sabi ko sa inyo, hindi lahat blessing pera eh. Tingin kayo sa mga Christian, kahit naghihirap, takangiti. Walang pambayad ng kuryente, nakakainis. Saan ka nakakita ng peace of the Lord? Di ba? Nasabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Ikaw nga eh, may pambayad ka. Naiinis ka eh. Kasi nauubos, di ba? Yung pambayad mo, nauubos. Yung isa naman, walang pambayad, tangiti. Talo ka! The joy of the Lord is that person's strength. The peace of Jesus Christ. Ito malupit. Mas malusog pa siya sa'yo. I mean, yeah, I've seen Christians na malusog pa sa akin. Ano? Grabe. So blessed. Let's go on. Malapit na tayo matapos, guys. Verse 37. Isaac answered Esau, I have made him lord over you. Yeah. And I have made all his relatives his servants. And I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son? Ubus na yung blessing. Verse 38. Esau said to his father, do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father. Then Esau wept aloud. Umiyak na lang ng umiyak. Alam niyo, at the end of the day, I remember in Revelation, people are crying. Lord, Lord, papasukin niyo kami. And you know, those people have despised their birthright. Kasi sinave tayo ng Panginoon eh. Anong kailangan mong gawin? I-accept siya as Savior. At Lord. At Lord, huwag nyo makalimutan nyo. Marami tao gusto accept si Jesus na Savior. Pag Lord, ayaw ko. Kasi pag ginawa ko siya Lord, hindi na ako papakalasing. Hindi na ako makakapag-Diyos. Ang sarap-sarap pa naman ng Diyos. Yung pait. Sarap-sarap pa naman ang walang beer sa langit. Imperno lang ako. Talaga? Alam mo kung ano yung beer sa imperno? Ha? Lava.
Kasi daw yung mga ano doon, yung mga yung nagka-vision sa hell na kapunta raw ron. Yung malakas uminom ng alak na hindi nagrepent, pinapainom ng ano, apoy, lava. Nalulusa yung katawan, tapos mabubulo naman, iinom na naman, lulusa naman ang katawan. Eternal. Eternity na walang katapusang inom ng asupre. I'm giving you the right perspective right now. Ito talaga yun. Sabi dito, no, iso web allowed. Kahit umiyak ka pala kapag wala na eh. Tsaka na lang ako mag-repent kay God pag namatay na. Hindi pwede. May mga tao nag-reserve na pag dumating talaga si Lord, pag si Lord talaga mag-repent ako, pag hindi si Lord, hindi. Si Kuya Joey lang yan. Hindi mo ba alam na si Kuya Joey ginagamit ni God kasi si Kuya Joey masamang tao at hindi niya ito kayang gawin nang wala si God? Grabe. You just don't understand. God's talking to you right now using me. And God's talking to me using J.A. using the pastors. Using my leaders. Hindi ko dinidisperse yung na parang pinapatin niya lang ako dito kasi gusto niya akong kunin, di ba? I don't think it that way. Na parang, you know what, Lord? Ikaw to eh. No? Verse 16, Hebrews chapter 2. Ito si Hebrews. Hindi ko alam kung sino nagsulat nito, I forgot. Pero hindi si Apostle Paul. Probably Apostle Paul, pero hindi ko sure. Next time, marating ko. Hebrews chapter 12, verse 16. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Bakit dinascribe si Esau ito na godless? Dinaspice naman niya yung birthright niya. Sino ba nagbigay ng birthright? Si God. Binaliwala ni Jacob. Ay, ni Esau. Parang ganito. Sinabi ni Esau, di ba? What is birthright to me? Gutom na ako. Ito ibig sabihin, ano yung salvation sa akin? Eh gusto ko tong gawin. Gutom yung flesh, gutom yung katawan ko eh. Eh di sex, eh di lasing, eh di bisyo, eh di babae, eh di sugal, eh di, right? Birthright, pwede naman balikan yan. Eh hindi na nakabalik. Ang sakit, no? Hindi nakabalik. Planong bumalik, di nakabalik. Kasi akala natin, yung papasokin natin, hindi siya kumunoy. Kumunoy pala, hindi ka na makabalik. Marami taong gano'n, yung parang ayaw naman talaga niya yung babae, inasawa niya. Ngayon, nung sila na, kinasal na sila, ayaw naman talaga niya, naghanap din ng iba. Sinira lang niya, yung buhay nilang dalawa. No? Kaya nga sabi ko sa inyo mga lalaki, yung gusto nyo talaga asawahin nyo. Huwag yung semi-gusto. Wala kasing ganun eh. It's commitment, 100%. Kapag nakita mo na talagang, grabe, lakas pala humilik na ito, ayoko na. Ewan, pinakasalan mo na. Grabe pala yung balihibo sa kilikili. Ang dami. Gusto na ba sa akin? Wala, pinakasalan mo na eh. Yung papakasalan mo, kasama yung baho ng paa. Totoo yun ha. I'm telling you. Kasama yung bibig niya. Maingay pala, no? Bratatatatatatat. Kasi kasama yung pinakasalan mo eh. Sabi mo, I do. Tapos biglang bratatatat. Hindi pa pala yung lalabas yung Armalite. No? Grabe, paglabas mo ng bahay, butas-butas ka. Anyways, guys. That's so serious, I'm telling you. Who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Gutom lang yan, bro, pinagpalit mo. Gutom lang yan eh. Alam mo kasi, the same pa rin yung ginagamit ng enemy talaga sa atin. No? Anong ginamit niya kay Eva at Adan? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ganito inuna niya. Pinakita niya muna kay Eva. May pinapakita ba sa yung demonyo ngayon? Tignan mo to, di ba? Tignan mo to, sexy to. Makinis to, maganda to. May buntot nga lang. May sungay nga lang. I mean, tignan mo to, ang ganda nito. Bili mo na. Huwag ka na mag-tights-tights, bili mo na to. Di ba? Kailangan mo to eh.
O, di ba? Sukat mo. Sukat mo. O, di ba? Bagay sa'yo eh. Kesa ibigay mo sa tithes and offering, ibigay mo ng damit. Di ba? Ibigay mo ng damit. Kailangan mo to. Ang ganda ng kulay ng tattoo na to. Biomech. Alam niyo yung Biomech? Grabe, no? Cyborg. 28,000 lang. Kayang-kaya mo yan. Pag napatattoo mo to, ang macho mo. Kahit wala kang abs. You know, the deception, right? The deception. And then nagutom ka. Offering o kape, di ba? Offering o croissant. Ang laki ng croissant kahapon. Ganito kalaki yun. Grabe, wala palang palaman yun. Alam mo yung palaman, pagkamahal-mahal. Isasaw-saw mo lang pala sa butter. Hindi ko nasasabihin ko saan. Asan tayo? Yun nga no? The last of the flesh. And then the pride of life. Ano yung pride of life? Bili mo itong coaching to, kahit mabuong ka sa utak. Bili mo. At least, kapag nilabas mo to, papalakpakan ka. Pride of life eh. Diba? Naka-sports car, batang-bata, naka-sports car. Pero wala nagagawa sa gawain ng Panginoon. Sayang eh. I would rather not get that sports car. Basta I have the love of God. Grabe. Verse 17. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had. Hindi niya na mabago. Ito yung sasabi ko sa maraming Kristiyano, kapag pumasok ka sa Panginoon, nag-commit ka, dito ka na, huwag ka nang labas-pasok. Pag dumating si God, nasa labas ka. No? Alam niyo sa Passover, yung diniscuss natin, yung pininturahan ng blood, sabi ng Panginoon, papasukin nyo lahat sa loob, kundi kahit may blood yung bahay nyo, pag nasa labas yung kamag-anak nyo, patay yun eh. Papasukin nyo sa loob. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, papasukin mo sa simbahan. Ipa-accept mo yun si Jesus Christ. Ako, solid Savior. Dapat nasa loob kayo, hindi pwedeng dumating ako, nasa labas kayo. Matay talaga kayo eh. Kasi may second Passover, yung pagdating ni Jesus Christ. Pag sinend na yung 7 plagues ng angels, susunod yung pinakahuli, yung angel of death. Lahat ng may tatak ng demonyo, 666, mamamatay. Lahat ng may tatak ng Holy Spirit, nasa loob ng bahay. Yung Holy Spirit, nasa loob ng bahay. Kasi yung church, yung katawan mo, hindi naman yung church na building. Yun yung seal natin eh. Hindi ka papatayin ng angel of death. Ang problema, pag nasa labas ka. Kaya nga, no? I want to, gusto ko manawagan sa mga Kristiyano on and off. Huwag na kayo mag-on and off eh. Pag mag-commit ka talaga. May nagawa kasalanan, kuya, commit pa din. No? Hold it. Kada may magagawa kang kasalanan, mag-off ka. Eh, gano'ng kadalas yung kasalanan mo? Madalas. Ako rin naman eh. Nagkakamali din ako. Pero hindi ako lalabas. I'm telling you, hindi ako lalabas. No? Kahapon, di ba, may nakikipagkahera sa akin sa daan. Kinarera ko eh. Sabi sa akin ng kapatid ko, kuya, ba't ka bumubusina? Oo nga pala, mag-preach ako bukas. Lord, di ba? Ang kulit ko rin minsan talaga. Pero di ako aalis simbahan. Di ako aalis sa presensya ng Panginoon. Kasi ano yung mga kung bakit? Yun na lang yung tanging meron tayo eh. Wala tayong pera. Oh! Sa mga nakikinig sa akin, pareho tayo, wala tayong pera. Yun na lang yung meron ka. Si God, yung Holy Spirit. Wawalain mo pa? Huwag na, right? Huwag na, tuloy na! Push! No? Sa Mobile Legends niya, kung baka push ka eh. Ini-ini mo eh. Maduwag! Push tayo! Ganun ka pa. Samantalang dito, mag-share ng gospel, nanginginig eh. Pagdating sa laro, game na game. Ganyan gusto ko dapat na flame na meron tayo pag may evangelism eh. Pag evangelism, chope. May share na ko lagi sa iyo. Okay ba?
Grabe, anong nangyari? Astig to eh. Astig, kilala ko to, astig to. Ba't gano'n? Grabe. Nagkaroon ng kapansanan sa bibig bigla. Grabe talaga. Alam niyo yun? Paghati ng church ganito. Hindi mo pwedeng masaya lang ng church. Kaya ayaw matin dito ng church ng mga ka-invite ko kasi ganun tayo eh. Pag nasa church, ganun. Sa labas, basketball tayo, basketball! Sa laro, gigil na gigil na sa cellphone, no? Ang hina naman ng wifi na PLD. Kapag yung PLD, PLD din, bakal mo. Galit na galit, wifi pa lang yun. Grabe, no? As we close, 1 John, ito yung birthright natin as we close. 1 John chapter 12, sinama ko yung verse 13 kasi ang ganda eh. Yet to all who did receive Him. Did you receive God as your Savior? Yes. As your Lord? Kuya, hindi ko alam. Yes. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. You just don't know how powerful you are eh. No? That you can speak out all those temptations. Kasi yung temptation hindi niya entertain. Hindi yan yung parang yung temptation nandyan. Kasi ikaw naman. Di ba? Dapat, go away from me, Satan. Go away. Hindi mo kasi alam yung power mo na yun. Kasi bakit napapabayaan mo yung birthright mo? Pag may sakit sa bahay, pagalingin mo. I declare you healed in Jesus' name. Niniwala ka ba gagaling ka? Kasi pag di ka niniwala gagaling ka, hindi ka gagaling. Maniwala ka na lang, right? I speak the power of the Lord Jesus Christ healing to you. I apply the blood of Jesus Christ to you. In Jesus' name, get healed. Minsan yung prayer mo, Lord, sana po. Hindi ganun eh. Lord, give this to me. Son of God ako eh. Anak mo ko, Lord, right? Kasi ako, tinitingnan ko yung anak ko. Daddy, please, I want this toy. Sabi ko, Lord, nakikita ko yung ikaw sa akin. Tama si God, hindi ko nang bibigyan yung anak ko ng ahas eh. Gusto ko siyang masaya eh. Pero pag gusto niya iPad, syempre hindi pa pwede eh. Pero yung mga simple toys, sabi ko, Lord, tulungan mo ako maging ganito sa'yo. Lord, please, I want this blessing. Kasi anak ka ng Panginoon, hindi yung Lord, sana po. Nangyari po ito ko, hindi man. Hindi ganon. Hindi ganon. Lord, help me grow. Help me grow to you. Nagkakasala na ako, nangihina na ako. Kailangan ko mag-grow sa'yo. Anak ka ng Panginoon, di ba? Hindi nyo kasi maintindihan eh. Before we close, hindi ko na mapapahabain sana, pero mapapahabain ko ng konti. Si Jesus, mahal ng Panginoon. Nung binabtize siya ni John, bumaba yung Holy Spirit, tama? Nabasa niyo yun? Ang sabi ng Panginoon, God Father, this is my Son, listen to Him. In Him, I am well pleased. Mahal na ng Panginoon Ama, Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo. Hindi wala pa nga siyang ginagawang miracles noon, nung time na binabtize siya ni John. Wala pang miracles. Hindi pa siya bumuhay ng patay, hindi pa siya pinako sa cross, wala pa. Ang sinasabi ng God Father, mahal na mahal ko yan. Ikaw kahit wala ka pa ginagawa kay God, hanggang ngayon, mahal na mahal ka niya. Alam mo bakit? Kasi si Christ, nung pinako sa cross, at ikaw na makasalanan, pinagpalit. Imbis na sa'yo, imbis na katawan mo yung durugin, yung wrath ni God Father, dinala sa anak na kay Jesus Christ. Para ikaw, ang tingin sa'yo ng God, ikaw si Jesus Christ. Grabe, no? Yung sin natin, it requires payment. What payment is required? Perfection. We don't have it. Jesus has it. Pinagpalit. Yung imperfection mo, yung perfection ni God pinagpalit.
Ang maganda sa Panginoon, ang sa tao kasi pag tumitingin ka sa tao, ang naalala mo sa kanya, yung ginawa niya kasalanan sa'yo. Di ba? 3 years ago. Grabe yung kasalanan niya. Before pandemic pa, nag-pandemic ka, di mo pa rin nakalimutan eh. Pati yung makikita mo siya, ito eh. Ito. Pero si God, pag tinitingnan ka niya, wala kasalanan. Yung ginawa mo sa kadiliman, kasi ayaw mo makita yung ginagawa mo, kaya dilim eh. Kaya dilim ginagawa, kasi ayaw mo rin makita. Hindi naalala ng kanyang kasalanan. Galing, no? Makakalimutin ba ang Diyos? Hindi. Pero hindi niya naiisipin yung kasalanan mo kasi mahal ka niya. Okay, tuloy natin. Verse 13, children not born of natural decision or husband's decision or human decision or husband's will, but born of God. Si God ang nag-decide na kunin ka, i-save ka, dali ka sa langit, sulat yung pangalan mo sa book of life. Siya nag-decide no. Ako yung mga anak ko, hindi ko naman decision yan. Di summer nga, di namin na-expect. Hindi ko will, hindi will ni Ate Jen, will ng Panginoon. Amen? So topic summary. Number 1, God gave you birthright in John 1:12. Ang dami pang birthright, ang dami-daming birthright sa Bible. I-claim mo yung mga promises ng Panginoon. Para yun sa'yo. Para yun sa'yo, para sa pamilya mo. Number 2, you need to exercise your birthright in every aspect of your life. Ipag-pray mo naman yung may sakit sa bahay niyo. Iparinig mo rin sa may sakit, at pinag-pray mo siya, hawakan mo siya. Ipag-pray mo rin yung finances mo, hindi atakihin ng demonyo. Ang laki nga ng kinikita, ang laki rin ng nilalabas. Eh di wala din, kapareho mo yung ikaw dati na maliit pa yung sweldo. No, naalala mo, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng blessing kasi liit ng sweldo ko. Nung lumaki yung sweldo mo, wala ka pa rin naipon. Bakit? Inaatake kasi ng demonyo yung tiyan mo. Alam mo kapag inatake ng demonyo yung tiyan, init ng ulo eh. Di ba? Pumili na ba kayo sa sa fast food? Sino yung mga naiinis doon? Ba, ang gutom. Ang bakit? Kasi gutom eh. Magbiro ka na sa laseng at sa bagong gising wala sa gutom. Pag biniro mo yung gutom, hindi niya gets. Napansin ko yung may mga pulubi din ako nakita na nababalo eh. Dahil sa gutom. Dahil sa gutom. Nakakabaliw ang gutom. Yes or yes? Kapag hindi spiritual mo ginawa, ba't yung mga nagka-fasting, gutom din naman. Hindi naman nababaliw. Right? Number 3, if you neglect your birthright one day, you will lose it. It is irreversible. Akala mo ba kapag di mo, spiritually nisip ko yun na, Lord, pag hindi ko to ginawa itong ministry na to, iba yung gagawa nito, ako na lang. Please Lord, ako na lang. Ako na lang yung hayaan mong gumalaw dito, tulungan mo ako. Kasi alam ko kapag sinukuhan ko to, may iba kang tatawagin. Mas magaling sa akin, mas matalino sa akin, mas masipag sa akin, mas anointed kayo sa akin, mas pogi kayo sa akin, mas macho kayo sa akin, mas maputi kayo sa akin, lahat. Mas better sa akin. Ako na lang. I'm imperfect. Please lang Lord, gamitin mo ako. Kasi pag di mo ako ginamit, masisira ako. Reflection. You have a birthright given to you by God. He died on the cross for this. Ito kasi iniisip natin. Akala mo magmura yung presyo ng birthright mo? Grabe, no? Akala mo yung pinagpapalit mo walang price? Kasi kapag yung birthright na binigay sa'yo ng Panginoon, yung salvation na binigay sa'yo through the cross of the Lord Jesus Christ, hindi mo claiming by faith, wala na ibang chance. Impaired mo yung next. Hindi dadating ulit si God para magpapakulit. Once for all, He did it on the cross. Para sa ating lahat. Do not lose it by making a wrong decision in your life. So magde-decide ka na lang din, mga kapatid. Gandahan mo na yung decision mo. Magde-decide ka na lang din. Please lang from now on, ayusin mo na yung decision mo. Let's pray. Manalangin tayo together. Let's pray. Heavenly Father, thank you very much for such an amazing love
the very expensive birthright na binigay niyo sa amin, Panginoon, that we are saved by grace, through faith, because you have triumphed over it on the cross, Panginoon. Thank you for giving your life. Thank you, Lord God, for leaving heaven. You went down to earth. You allowed yourself to be killed just to give us this precious birthright of being your son. Lord, maraming salamat. We claim, Lord God. We claim, Lord God, that we are your sons and daughters, Panginoon. And we have the birthright and the power, Lord God, to drive out demons, to heal the sick, to open the eyes that are blind, following wrong religions, Panginoon. Wrong path, Lord God. We are here to open the eyes of the blind, Panginoon, that they are going, Lord God, to hell, Panginoon, that they don't know it. We are here, Lord God, to bring Jesus to their life, make them more in love with the Lord Jesus Christ. Lord, no amount of money can dethrone you, Panginoon, sa aming heart. Maraming times sa buhay namin, Panginoon, money is on the throne. But right now, you are on the throne in our heart. No one can dethrone you, Panginoon. Not selfish ambition, not in the biggest dreams of our life here on earth. Nothing, Lord God. Control our life. Control our desires, Lord God. We give our whole life to you. Thank you, Lord God, for saving us. Thank you, Lord God, for putting our names in the book of life in heaven. Thank you, Lord God, that the Holy Spirit is inside us, dwelling in us, our seal for the redemption, Panginoon, at the end of the day. And Lord, maraming salamat that you continuously use us to bring the gospel to other people. And thank you, Lord God, that you are continuously using other people to bring us closer to you. We claim our birthright and we will exercise it every single day. By prayer, we will exercise it. Papalayasin namin, Panginoon, yung mga bad spirits sa bahay. Pag-pray namin, Panginoon, yung mga may sakit at gagaling sila. Yung pag-pray namin, Panginoon, yung mga nakihina sa pananampalataya at babalik sila sa iyo. Pag-pray namin, Lord God, ang aming mga dreams and goals, and we will be effective because you have given us the ability to produce wealth. And Lord God, we will do our best in our ministry. We will give our very best effort this coming encounter, Panginoon. We will give you our full heart. We will give you our 100% commitment and effort. This will be the best encounter ever. Thank you, Lord God. Thank you for those delegates na pupunta, Panginoon. May you change their lives. And Lord, kami na mag-lead, Panginoon. Thank you, Lord God. You will also change our lives. Maraming salamat. Maraming salamat. All the glory and honor and praise goes to your mighty, mighty name. In Jesus' name we pray. Amen.